Welcome back to my YouTube channel. This is Cecile. Pag-usapan natin ngayon guys, yung muscle tension ng isang may anxiety. Okay, meron akong anxiety for the past few years. And up until now, may mga physical symptoms pa rin akong nararamdaman. Isa sa mga yon guys ay ang muscle tension. Ang muscle tension ko guys, simulat sa pulpa na nagkaroon ako ng anxiety. Ang muscle tension ko guys, unlimited siya. Minsan, karamihan na nararamdaman ko yung dito sa upper shoulder and then back, kasama ang neck, kasama din ang mga muscles sa lower extremities, pero more on upper muscle tension. Ang dami guys, yung mga back pain, and then yung mga sa shoulder blade, mga muscle tension natin pagka may anxiety ka, unlimited yan guys. Minsan nagtatagal siya kahit na anong masahe, anong pa x-ray, hindi siya natatanggal kasi nandyan siya pagka yung ito kasi guys sa back natin, nandyan yung stress na tinatawag. So pag meron kang anxiety, meron kang stress, nandyan lahat yung bigat na nararamdaman natin. So ako guys, nakakaranas ako ng mga muscle tensions na unlimited, na kahit na anong pamasahe ko. Actually guys, naranasan ko rin nagpa-therapy dati. Therapy sa physical therapist. Nagbayad nga ako ng 25k dati para matapos ko yung session, para ma-relieve ako. Kasi isa sa mga focus ko dati, pagka nagkaroon ako ng muscle tension, nagkakaroon din ako ng iba pang mga physical symptoms kasi iniisip ko, nag-worry ako kung ano na yung nangyayari. Pero for the past few years guys, nagkakaroon talaga ako ng muscle tension. Minsan, usually guys dito, banda sa may neck, pababa dyan, hanggang dyan, yan yung mga nararamdaman ko. Itong mga upper shoulder yan, masakit, lagi sumasakit. Parang feeling mo ngalay ka, tapos feeling mo masakit. Kailangan mo pahilot, pamasahe, ganun. Madalas ako magpamasahe dati guys, every 2 weeks nagpapamasahe ako dati. Pag nandito naman ako sa probinsya, ganun ko rin, pinapamasahe, pinapahilot ko siya para ma-relieve yung tension sa muscle ko. Yung mga muscle tension guys na yan, bigla na lang yan na nararamdaman ng isang may anxiety. Pag mayroon kayong anxiety, nakakaranas din kayo ng muscle tension at iba pang mga sintomas sa katawan. Ang ginagawa ko, ang in-advise sa akin dati guys ng cardiologist ko, kasi sa doctor ko, check up ko. Pati yan inano sa akin kasi nagpa-x-ray ako, nagpa-check up nga ako. Pinaano ko sa cardiologist yung dito ko daw kasi sumasakit yung mga dito. Dapat daw pinapamasahe talaga pag mga may, sabi ng cardiologist, pinapamasahe talaga para ma-relieve daw yung mga tension. And then ang advice din sa akin na maligo ng yung hindi mainit, kailangan yung malamig na tubig ang panligo. Lalo na pag nag-workout kayo, nag-exercise. Kamukha ko guys, active ako sa pag-exercise. So pag nagsusumba ako, nagbo-ballroom ako, naliligo ako ng malamig na tubig. Pero kailangan magpahinga muna bago yun para ma-relieve yung yung mga muscle tension na nararamdaman natin. So sa akin guys, kung nakakaranas kayo ng mga muscle tension na kagaya ko, huwag kayong mag-worry kasi ako guys talaga minsan pati paghinga ko naapektuhan kasi yung mga muscles dyan connected, tapos sa baba sa shoulder blade na tinatawag, yung dito sa may likod natin. Minsan sa kabilang side lang yung sa akin guys, kaya minsan pati yung paghinga ko, lahat. Actually, gumagamit ako ng mga salon pass, Epicacen oil, lahat na yung guys, Katenko, yan yung mga ginagamit ko talaga. Kasi kung may nararamdaman ako, maglalagay ulit ako. Pag may nararamdaman ako, magpapamasahe ako, magpapahilot ulit ako, ganon. Kahit na anong workout ko, kahit na anong exercise or stretching ko, kung meron kang anxiety, magkakaroon ka ng mga muscle tension na tinatawag. So, minsan ito rin guys yung nagtutulak sa akin na mag-isip na ano na naman kaya to, ano na naman kayo mga sintomas na to, yung mga ganon. Ang dami ko, sa kakaisip ko, minsan nagkakaroon na naman ako ng takot. And then, kung ano-ano na naman naiisip ko. Usually guys, sa mga may anxiety, nag-google talaga yan. Nag-google. Ako guys, sumaan ako dyan. Pero, I found out na too much din sa pagre-research.
too much din sa pag re-research na kung ano yung nararamdaman natin, it will also affect us kasi instead of marerelax ka, mag-overthink ka ngayon kasi sa dami ng nabasa mo, sa dami ng nakikita mo, sa dami ng napapanood mo. So ako guys, less ako noon sa kaka-research kasi parang lalong natitrigger yung anxiety ko, lalong nadaragdagan yung physical symptoms ko pagka marami akong binabasa tungkol sa kung ano yung nararamdaman ko. Kasi ang anxiety guys, ano yan, matinding fears na natatakot. It started from our mind, from our brain, and then nagmamanifest yung mga nararamdaman natin, nagmamanifest sa katawan natin. So kung ano yung inisip natin, nag-worry tayo or nag-overthink tayo, yung nararamdaman natin sa physical natin, ito yung epekto na ng pag-iisip natin, ng pagiging overthinking natin. Yun yung epekto guys kung bakit nakakaranas tayo ng mga physical symptoms. Ako guys, I'm still surviving from anxiety, pero pag nandito ka kasi sa kalagayan na to, kahit na anong gawin mo, mahirap siyang kontrolin. Pero it will take a while para ma-manage mo kung paano mo matutulungan yung sarili mo as anxiety sufferer. Kaya guys, sa inyo guys, kung meron kayong mga muscle tension, meron kayong mga muscle tension from all over your body, kailangan guys magkaroon kayo ng mga activities. Meron kayong activities sa bahay or sa pag hindi kayo makalabas dahil sa anxiety ninyo, kailangan meron kayong mga activities sa bahay na gagawin. Pero not to the point na mapapagod din kayo, kasi minsan pag sa mga may anxiety guys, kasi na-try ko pag sa mga may anxiety, pag too much din yung pagod mo, parang mas lalo kang natitrigger. So dapat light lang. Kung ano yung kondisyon ng katawan mo, doon mo gagawin. Halimbawa, may mga gagawin ka, kung nakakondisyon ka ng konti, okay, gawin mo. Pero wag naman sobra. And then, pag okay na okay ka na, then that's the time na gawin mo siya. Ganun yung nagiging routine ko para makasurvive ka, maitawid mo yung isang araw. And then, the next day, it's the same thing. So, it's a mindset, guys, na when you feel muscle tension, you have to relieve, you have to move, you have to do something like small exercise at home, or galaw-galaw ka sa bahay nyo. And then, of course, you have sometimes to relax. Lie down kung kinakailangan, kung hindi mo feel, at para ma-relax ka. Kasi, kailangan titingnan mo kung saan kayong kakalma. Saan ka kakalma Kung kakalma ka, kung hihiga ka at kakalma ka, then do it. Pero prolong resting, hindi rin siya maganda. Kasi na-try ko yun guys. Prolong resting is not good also. So when you feel na gusto mong humiga, then do it. Pero not too long. And then, of course, get up again and do again your activities. Ganun guys. Yun yung may share ko sa inyo tungkol sa muscle tensions, and I hope nakapulot kayo ng aral, and I'll see you guys again sa aking susunod na video. Bye!